Paano kung ang breakthrough mo na hinihintay mo ay hindi hinaharang ng problema mo, kundi ng mga bagay na ayaw mong isuko sa Diyos? Paano kung ang pinakamalaking laban mo ay hindi ang nasa harap mo, kundi ang nasa puso mo? At paano kung bago-baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo, gusto muna niyang baguhin ang puso mo? Yan ang aming devotion kanina sa Magkape. Nasa Joshua chapter 5 na po kami. At nakita namin doon na bago bumagsak ang Jericho, hindi muna pinaharap ng Diyos ang Israel sa kanilang kaaway. Hinanda muna niya ang kanilang puso. Bago ang victory, may surrender. Sa Romans chapter 12 verse 1, basahin ko po sa inyo. Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ang keyword doon ay present. Sa Greek, ito ay parestemi. Ibig sabihin, to place at one's disposal, to offer, to yield, or to surrender. Hindi lang ito simpleng pagbibigay ng isang bagay sa Diyos. Ang idea ni Pablo, pakinggan yung maigi ito, buong buhay na kusang ilalagay sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Ito ang nakita namin sa Joshua chapter 5. Bago ang Jericho, sumuko muna ang Israel sa Diyos. Bago ang battle, may consecration. Bago ang victory, may surrender. Minsan, hinihingi natin sa Diyos na baguhin ang ating circumstances. Malimit, ganyan, di ba? Pero gusto niyang baguhin muna ang atin pong puso. At kapag isunuko natin ang ating buhay sa Kanya, doon natin mararanasan ang Kanyang kapangyarihan at paggabay. Remember this, mahal ka ni Jesus kahit alam niya ang lahat ng kahinaan mo. Hindi ka sinusukuan ni Jesus kahit may mga bahagi pa ng buhay mo na kailangan niyang baguhin. Ang pagsuko kay Jesus ay hindi pagkawala. Ito ang simula ng tunay na tagumpay. Bago ang victory, may surrender. Kung mayroon kang kaibigan na nagtatanong, paano nga ba talaga mas-save? Meron po akong link dyan sa description. I-copy mo yon at i-share sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.